Si Abante, nagsisigaw na dyan sa kamera. Galit na galit at parang hinarang niya habang nagpapaliwanag si Alcantara. Naku, maraming mga nagsabi, mukhang guilty daw si Abante. Para sa akin, hindi naman. Magaling yan. Naniniwala ako na si Abante ay talagang magaling yan. Bakit? Naging congressman. Pero sa eleksyon, talo naman. Yan. Magaling talaga yan. O ito, panoorin po natin. Si Abante. Ewan ko lang kung okay lang ba tawagin na Congressman Abante. O sige, Abante. O ito, ang video. Niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin. Dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, point of order. Point of order, Mr. Chair. Masyado nang matagal ang sinasabi niya, hindi naman totoo. Point of order! Mr. Chair, if I may, Tagal na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy. Seek Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Good morning, Your Honor, Your Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, ito po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya at marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Andiyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko, na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kami alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Ano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo. Meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi upon the report of Engineer J.M. Ramos na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang. Sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin. Dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, point of order. Point of order, Mr. Chair. Masyado nang matagal ang sinasabi niya, hindi naman totoo. Point of order! Mr. Chair, if I may, Tagal na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante. Sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez. And I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara. And nandiyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpellation? Yes, taken. Thank you, Engineer Alcantara. Congressman Ricci, please. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Kay Engineer Bryce. Naniniwala ako sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang. Tagal lang, Congressman. This is my third year.
imposibleng hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo, yung mga proyekto niya. Tama ba ako, mali? Kaya nga po nang sabi ko, ang kausap ko lahat ng meeting namin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant DE lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Sabi niya. Lumalabas, isa na kayong sindikato inyong engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin at Kaya kung nga, ano po sindikato ipagawa sa may boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? akin. Ako po nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay nasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. If I may po, meron pong instance na 2019, pagdating na pa lang po, meron pong hepe doon ng sumalangit na wakang kaluan ni Engineer Dalmacio Cruz na pinloating niya kasi hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po nung 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So, ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So, yung moral ng engineer, sa tingin ko, in my own opinion, is nasira. So, nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung kanyang patron? Pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, as per kwento ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall. Panahon po ng ating mahal na Pangulong Erap Estrada, nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Maynila? Siya po ang city engineer. Okay, salamat po. Gusto po tanungin si Yusek Cabral. Na po, si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Nakaalala ko po mga... August 15. Parang, Tama po. you may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan ang gagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at or regional offices, Your Honor. Hindi po nanggagaling lahat. Subalit, nung nakaraan po, Secretary Bono, nag-testify dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan ang galing yung kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa ating pambansang budget. Sa bicameral po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So bicameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan manggagaling yon? Kung hindi nyo alam kung saan galing yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano ay galing din sa inyo? I would not know, Your Honor, kung paano ho nagkakaroon ng insertion after the NEP. I would trust the wisdom of Congress up to the bicameral conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWH ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless ako, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at lalong-lalo na po hindi coast project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita nyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sino gumawa ng mga programa na ito? Sa amin po, Your Honor, well, hindi po pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung GAA o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these projects are viable, feasible? Your Honor, ang mandato po ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi nyo, lahat ng mga pumasok under insertions, hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will anybody in the DPWH would know that?
I don't think, Your Honor, because we are not part, the Department of Public Works and Highways is not part of the deliberation after, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that he found out that there are projects, ghost projects that came from insertion. And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 1918 and 17 Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee at least to clarify these matters. Also, Congressman Saldico, chairman of the Committee on Appropriations of the 17th, 18th, and 19th Congress. Second. And also, Yusek Robert Bernardo. So move, Mr. Speaker. Second. Is there objection? But to be very clear, as soon as the ghost project in Plaridel, Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act, which was deemed a congressional insertion, has been raised last week. An invitation to Congressman Zaldico has already been given to him. And this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we would want to restate the motion, just cover the others. So if we have already invited Congressman Saldico, I move that we invite Senator Grace Poe and Yusek Bobby Bernardo. So move, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair, very quick interjection, just for clarity. Mr. Chair, palagi kasing nauulit-ulit nasasabi ang word na insertion. Just for the public consumption, napapasok po siya para siyang errata inside legislative houses. Ang ibig po sabihin ng insertion ay may ipinasok, but it actually comes in the form of an errata or an amendment. Just for order, Mr. Chair, and to avoid confusion, ang insertion ay pwedeng or errata or amendment. Ibig sabihin may nakita kang project, hindi kailangan, redundant, or possibly ghost, ay itutumbok mo at ililipat mo dun sa kailangang proyekto. Just to make that clear. And when we say Congress insertion, that covers the House and the Senate. When we say galing lang dito sa House of Representatives, we call it a House insertion. And kung naman sa Senado, it's a Senate insertion. But basically, the real term this is errata o amendment. May binago ka dahil may nakita kang hindi kailangan at inililipat dun sa mas kailangan. So it's part of the check and balance. Maraming salamat. Ano kaya ang magiging resulta sa hearing nila dyan tungkol sa anomalya di umano sa flood control project? Ay malamang Duterte na naman yan. Pilit na naman nilang i-connect sa Duterte yan. Ngayon yung may problema at madalas bumabaha dito sa Manila ay gusto imbestigahan sa Davao. Naku po, o ayon dito kay Josephine Marite, abante, natalo ka na, hindi ka na congressman. Hindi, congressman pa rin yan. Kaya sinasabi kong magaling yan dahil kahit talo sa eleksyon, naging congressman pa rin yan. Kaya magaling yan. Sabi ni Beth Canoy, abante, babe, halata ka. Naku po, babe ka daw, hindi yung magsisigaw kasi dyan. Pastor yan, di ba? Ba't nagsisigaw dyan? Sabi ni Deres Alabastro, aha, abante, masyado ka halatado. Naku po, ano kayong ibig sabihin nilang halatado? Hindi naman siguro gumagawa ng masama yan si Abante, pastor yan, di ba? Baka Diyos yan, di ba? May pa-verse-verse pa nga siya sa Biblia dyan pag minsan. Siguro, takot gumawa ng kasalanan yan. Sabi ni Pascua Galliano, kala mo naman si Abante kung sino makasigaw, tapang tapang talaga ng Abante na yan. Di ba? Ang tapang talaga dyan. Kaya hindi siya pwedeng mawala dyan sa kamara. Siya ang bida. Sabi ni Fractus de la Cruz, guilty yan si Abante. O bakit ganyan yung mga komento nila? Saan guilty si Abante? Anong meron kaya? Wala naman yata ang ghost project yan si Abante. Di ba? Saan kaya ang may magandang maging resulta o patas na investigasyon diyan sa House hearing or sa Senate hearing? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.